Alam mo ba, ang Valentine's Day ay nagsimula sa isang Christian rebel. Kilalanin natin si Saint Valentine, isang pari noong 3rd century sa Rome. Ipinagbawal ni Emperor Claudius II Gothicus ang pagpapakasal ng mga sundalo. Ngunit si Valentine ay patago pa rin nagkakasal. Dahil doon, inaresto siya at pinatay dahil sa kanyang pananampalataya. Kalaunan, pino-feast day ng simbahan ang February 14 para parangalan siya. Paglipas ng panahon, naging tungkol ito sa love letters, tsokolate at bulaklak. Kaya ang Valentine's Day, nagsimula sa tapang at tunay na pag-ibig. Red flag ba yan o true love? Check natin sa Bible. Ang sabi sa first letter of St. Paul to the Corinthians chapter 13 verse 47 ay Love is patient. Love is kind. Hindi siya mayabang. Hindi siya seloso. Hindi rin main character energy lang lagi. Love is not pompous, it is not inflated. It is not quick-tempered. It is not rude. Hindi bastos, hindi selfish, at hindi madaling matrigger. It does not brood over injury. Hindi nagbibilang ng past mistake. Hindi chismis-loving, truth-loving. It does not rejoice over wrongdoing, but rejoices with the truth. It bears all things, it believes all things, it hopes all things, and endures all things. Ang tunay na love, kaya maghintay, kaya magtiwala kahit hindi perfect. So this Valentine's Day, huwag lang puro kilig, kundi magbasa rin ng Biblia tungkol sa tunay na pag-ibig. Alam mo ba, ang Valentine's Day ay nagsimula sa isang Christian rebel. Kilalanin natin si Saint Valentine, isang pari noong 3rd century sa Rome. Ipinagbawal ni Emperor Claudius II Gothicus ang pagpapakasal ng mga sundalo. Ngunit si Valentine ay patago pa rin nagkakasal. Dahil doon, inaresto siya at pinatay dahil sa kanyang pananampalataya. Kalaunan, pino-feast day ng simbahan ang February 14 para parangalan siya. Paglipas ng panahon, naging tungkol ito sa love letters, tsokolate at bulaklak. Kaya ang Valentine's Day, nagsimula sa tapang at tunay na pag-ibig. Red flag ba yan o true love? Check natin sa Bible. Ang sabi sa first letter of St. Paul to the Corinthians chapter 13 verse 47 ay Love is patient. Love is kind. Hindi siya mayabang. Hindi siya seloso. Hindi rin main character energy lang lagi. Love is not pompous, it is not inflated. It is not quick-tempered. It is not rude. Hindi bastos, hindi selfish, at hindi madaling matrigger. It does not brood over injury. Hindi nagbibilang ng past mistake. Hindi chismis-loving, truth-loving. It does not rejoice over wrongdoing, but rejoices with the truth. It bears all things, it believes all things, it hopes all things, and endures all things. Ang tunay na love, kaya maghintay, kaya magtiwala kahit hindi perfect. So this Valentine's Day, huwag lang puro kilig, kundi magbasa rin ng Biblia tungkol sa tunay na pag-ibig.
Jesucristo, kasama ng Espiritu, sa luwalhati ng Ama. Amen, 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 Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pinangangatawanan mong manahan sa mga may loobing tapat at maaasahan. Sa kagandahang loob mo kami naway makapamuhay bilang mga mapalad na maging iyong tahanan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sinasabi ni Sirach na binigyan ng Diyos ang tao ng kalayaang pumili ng mabuti o masama, ng tama at mali. Ang tumatalima sa kanya ay kanyang pinagpapala. Pagbasa mula sa aklat ni Sirach. Kung gusto mo, masusunod mo ang utos ng Panginoon, ikaw ang magpapasya kung magiging tapat ka sa Kanya o hindi. Naglagay siya sa harapan mo ng tubig at ng apoy. Kunin mo ang iyong maibigan. Makakapili ka ng alinman sa dalawa, buhay o kamatayan. Ang iyong mapili ang siya mong tutunguhan, dakila ang karunungan at kapangyarihan ng Panginoon. Nakikita niya ang lahat ng bagay, nalalaman niya ang lahat ng ginagawa ng bawat tao, at kinakalinga niya ang mga may takot sa kanya. Kailanmay wala siyang inutusang magpakasama o pinahintulutang magkasala. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Mapalad ang mga taong malinis ang pamumuhay, ayon sa utos ng Pon, ang gawain araw-araw. Mapalad ang sumusunod sa kaniyang kautusan, buong puso ang pagsunod sa utos na ibinigay. Ibinigay mo sa amin iyong mga utos upang aming talimahin at sundin ng buong lugod. Gayon ako umasang magiging tapat, susundin
sana'y pagpalain upang ako ay mabuhay at ang utos mo ang sundin. Buksan mo ang paningin ko pagkat nananabik masdan yung puting idudulot sa akin ng iyong aral. Ituro mo, Panginoon, layunin ng kautusan, at iyon ang susundin ko habang ako'y nabubuhay. Ituro mo ang batas mo't sisikapin kong masunod. Buong pusong ingatan, susundin ng buong lugod. Mapalad ang sumusunod sa utos ng buong Diyos. Ipinahihiwatig ni San Pablo sa mga taga-Korinto ang dakilang bagay na inilalaan ng Diyos sa mga umiibig sa Kanya. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, sa mga may sapat na gulang sa pamumuhay espiritual, karunungan ang pinangangaral namin. Subalit, hindi karunungan ng sanlibutang ito o ng mga tagapamahala sa ngayon na nakatakdang malipol. Ang tinutukoy ko ay ang panukala ng Diyos na nalihim sa tao. Bago likain ng sanlibutan, isa man sa mga tagapamahala sa kapanahunang ito'y walang nakaunawa sa panukalang iyon. Sapagkat kung nauunawaan nila iyon, hindi sana nila ipinako sa krus ang dakilang Panginoon. Ganito ang sinasabi ng kasulatan: hindi pa nakikita ng mata, ni naririnig ng tainga, hindi pa rin sumasagi sa isip ng tao ang inihanda ng Diyos sa mga umiibig sa Kanya. Subalit ito'y inihayag ng Diyos sa atin sa pamamagitan ng Espiritu. Nasa saliksik ng Espiritu ang lahat ng bagay, maging ang pinakamalalim na panukala ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos.
Papuri sa Diyos Ama, pagkat ipinahayag niya, hari siya ng mga aba. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Huwag ninyong akalaing naparito ako upang pawalang bisa ang kautusan at ang aral ng mga propeta. Naparito ako hindi upang pawalang bisa, kundi para ipaliwanag at ganapin ang mga iyon. Tandaan ninyo ito, magwawakas ang langit at lupa, ngunit ang kaliit-liitang bahagi ng kautusan ay hindi mawawala ng bisa hanggat hindi nagaganap ang lahat. Kaya sino mang magpawalang halaga kahit sa kaliit-liitang bahagi nito, at magturo ng gayon sa mga tao, ay ibibilang na pinakamababa sa kaharian na ng Diyos. Ngunit ang gumaganap ng kautusan at nagtuturo ng tuwarin iyon, ay ibibilang na dakila sa kaharian ng Diyos. Sinasabi ko sa inyo, kung ang pagsunod ninyo sa kalooban ng Diyos ay tulad lamang ng pagsunod ng mga eskriba at mga pariseyo, hindi kayo makapapasok sa kaharian ng Diyos. Narinig ninyo na noong unay iniutos sa mga tao, huwag kang papatay. Ang sino mang makamatay ay mananagot sa hukuman. Ngunit ngayon, sinasabi ko sa inyo, ang mapuot sa kanyang kapatid ay mananagot sa hukuman. Ang humamak sa kanyang kapatid ay mananagot sa Sanhedrin. Ang sino mang magsabi sa kanyang kapatid, ulol ka, ay mapapasa apoy ng impyerno. Kaya't kung naghahandog ka sa Diyos at maalaala mo na may sama ng loob sa iyo ang kapatid mo, iwan mo muna ang iyong handog sa harap ng dambana at makipagkasundo ka sa Kanya. Saka ka magbalik at maghandog sa Diyos. Kung may magsakdal laban sa iyo sa hukuman, makipag-ayos ka sa kanya habang may panahon, bago kanya iharap sa hukom. At kung hindi ibibigay kanya sa hukom, na magbibigay naman sa iyo sa tanod, at ikaw ay mabibilanggo. Sinasabi ko sa iyo, hindi ka makalalabas doon hanggat hindi mo nababayaran ang kahuli-hulihang kusing. Narinig ninyo na noong unay iniutos sa mga tao, huwag kang makikiapid. Ngunit ngayon, sinasabi ko sa inyo, ang sino mang tumingin ng may mahalay na pagnanasa sa isang babae, sa isip niya'y nakiapid na sa babaeng iyon. Kung ang mata mo ang siyang nagiging sanhi ng iyong pagkakasala, dukutin mo at itapon, sapagkat mabuti pang mawalan ka ng isang bahagi ng katawan kaysa buo ang iyong katawang itapon sa impyerno. Kung ang iyong kamay ay siyang nagiging sanhi ng iyong pagkakasala, putulin mo at itapon. Mabuti pang mawalan ka ng isang bahagi ng katawan kaysa buo ang iyong katawang itapon sa impyerno. Sinabi rin naman, kapag pinahiwalay ng lalaki ang kanyang asawa, ito'y dapat niyang bigyan ng kasulatan ng paghihiwalay. Ngunit ngayon sinasabi ko sa inyo, kapag pinahiwalay ng lalaki ang kanyang asawa, nang hindi naman ito nangalunya, at ito'y nag-asawang muli,
Ang lalaking ito ay nagkasala. Itinulak niya ang kanyang asawa sa pangangalun niya. At sino mang mag-asawa sa babaeng hiniwalayan ay nangangalun niya rin. Narinig pa ninyo na noong unay iniutos sa mga tao, huwag kang sisira sa iyong pinanumpaang pangako. Bagkus ay tubdin mo ang iyong sinumpaan sa Panginoon. Ngunit ngayon sinasabi ko sa inyo, huwag na kayong sumumpa. Kung nangangako kayo, huwag ninyong sabihing saksi ko ang langit, sapagkat ito'y trono ng Diyos. O kaya'y saksi ko ang lupa, sapagkat ito'y tuntungan ng kanyang mga paa. Huwag din ninyong sabihing saksi ko ang Jerusalem, sapagkat ito'y lunsod ng dakilang hari. Ni huwag ninyong sabihing mamatay man ako, sapagkat ni isang buhok sa iyong ulo ay hindi mo mapapuputi o mapaiitim. Sabihin mo na lang na oo kung oo at hindi kung hindi, sapagkat buhat na sa masama ang anumang sumpang idaragdag dito. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesus Kristo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga po, Father. Batiin po natin ang ating mga katabi. Good morning! Lalabas ang edad ko sa pagninilay na ito. Umabot po ba kayo ng araw ng undas? Ang mga bata ay mayroong ginagawa. Kapag may mga nakatirik na kandila, nung aking kabataan, anong ginagawa ng mga bata? Iniipon yung mga tulo ng kandila at ginagawang bola. Kinalunisan, anong gagawin? Hihingi ng teacher yung bola ng wax para gawing floor wax. Yan, mga kaidarang ko. Gagawing floor wax. Bibili lang ng gaas, iluluto na nga ron din doon sa school, may floor wax na. Pero bago ang undas, October 31st, nung kabataan ko, meron ding ginagawa, no, ang mga kabataan, at mga binata, yan. Dala-dala ang timba. Anong tawag ng timba dito? Pail? English speaking pala dito. Anong tawag dito? Di ba sa morong ibang tawag sa timba? Anong tawag po sa timba sa morong? Ano ba yung sintang? Sintang? Tabo? Tabo pa? Anyway, so dala-dala ang mga timba, may labang tubig, pupunta sa sementeryo para maglinis ng puntod. Di po ba? May skoba, yan, nilinisan ng puntod. Pero meron pa pong dagdag na dala yun. Ano yung dala nilang mga malalaking bato? Kulay puti. Apog. Meron pong nakatanas nun, may nakaabot nun. Dala-dala yung apog, tutunawin dun sa tubig, sa timba, at yon ang ipang pintura sa mga puntod. Yan. May umabot ba nun? Meron naman siguro, no? O baka lahat kayo Memorial Park na. Kasi noon, di ba, puro nicho. Yan, pipinturahan ng puti. Yan ang sinasabi ng Panginoon sa Ebanghelyo natin, ng kanyang sabihin, kung ang pagsunod ninyo sa kalooban ng Diyos ay tulad lamang ng pagsunod sa mga eskriba at mga pariseyo, hindi kayo makapapasok sa kaharian ng Diyos. Bakit? Kasi ang sabi ng Panginoon, Pharisees, scribes are like whitewashed tombs. Para silang mga nicho na pininturahan lang ng puti. Pero itong mga libingang ito sa loob ay nabubulok na laman at buto. Kaya ang sabi ng Panginoon, learn from those Pharisees and scribes.
pag nalaman ninyo, pag nagpag-aralan na ninyo kung ano yung klase ng spirituality meron na sila, alam na ninyo kung ano ang hindi dapat gawin. Kasi itong mga pariseyong ito at mga eskriba, sila yung napakahihilig sa mga panglabas na kaputian, gagara na mga suot, may mga pilakterya sa mga laylayan ng damit, may mga nakalagay sa kanilang mga ulo at marahil meron pang mga alahas na nagkikintaban. Sila yung napakasigasig na pag-aralan ng kasulatan. Ganito ang dapat na pagsambit ng pagpupuri sa Diyos. Ganito ang paraan ng paghuhugas ng kamay bago pumasok sa templo, etc., etc. They are very much into doing all those external manifestations of what is supposed to be their faith. Mga palabas na pagpapakita ng sinasabi nilang pananampalataya. Pero ang loob, nabubulok. Ang kalooban, hindi akma sa kung ano ang nakikita sa labas. So sabi ng Panginoon, surpass the righteousness of Pharisees and scribes. Lagpasan ninyo yung kabanalan nila. Kasi sila, ang kanilang brand of holiness is only for a show. They are good because that is what they want you to see in them. So they are merely show-offs, pakitang tao lang. Mabuti ang pinakikita sa labas, pero ang nasa loob, nabubulok. They are like tombs, whitewashed in the outside, but inside, they are decaying flesh and bones. So alam natin yon, ito ang hangad ng Panginoon na nating lagpasan. Ang hangad ng Panginoon, makita sa atin yung mabubuti nga nating ginagawa, pero dapat yon ay reflection ng kabutihan din na nasa loob. So surpass, exceed the righteousness of scribes and Pharisees. Kasi kung ganun din lamang ang magiging inyong pagsasakatuparan ng inyong kabanalan, linaw ng sabi ng Panginoon, hindi kayo makapapasok sa kaharian ng Diyos. Kung ang pagsunod ninyo sa kalooban ng Diyos ay tulad lamang ng pagsunod ng mga eskriba at mga pariseyo, hindi kayo makapapasok sa kaharian ng Diyos. So sabi ng Panginoon, kinakailangan maging consistent. Yung ginagawa natin ito, physical manifestation of our faith. Physical expression of our faith. Taas ang kamay, pag pinatataas ang kamay. Luhod, nagpapakapal tayo ng kalyo sa tuhod dahil kinakailangan nating sumamba. Humihingi ng koleksyon, donate ng donate. Sinasabing sumagot ng malakas, sumasagot tayo ng malakas. Sinasabing kumanta, kumakanta tayo ng malakas. Sinasabihan tayo, pag binanggit ang katawan ni Kristo, sagot kayo ng amen, sumasagot naman tayo ng malakas na amen. But all of these things are external manifestations of our faith. Sabi ng Panginoon, yung nangyayari at nakikita sa labas, kinakailangan pareho din ng nasa loob. Sa makatwid, ang sinasabi ng Panginoon, huwag tayong maging kagaya ng eskriba at mga pariseyo na mga ipokrito. What is inside should be manifested outside. And what is manifested outside should be mere reflections of what is already happening within. Yun na talaga ang laman sa loob. Ito ngayon ang nagiging problema. May mga tao nagiging dahilan ang ganitong diwa para wag nang gawin tahasan kung ano yung atas ng Panginoong Hesukristo. Minsan, sa seminaryo, may isang seminarista na nagsabi kay Father, sa kanyang rektor, Father, okay lang po ba na hindi na lang po muna ako mag-participate doon sa ating daily mass? Seminaryo, mga kumbento, araw-araw kinakailangan nagsisimba. Pero sabi ng seminarista, can I be exempted muna po? At least for a certain time na hindi muna po ako join sa community sa ating daily mass. Ang sagot ang pari, bakit naman? Sabi ng rektor, sabi ng seminarista, kasi feeling ko po plastic
pa po ako. Hindi ko pa po feel sa puso ko. Hindi pa po ako 100% na sigurado na talagang ako'y para sa ganitong buhay. Ang feeling ko po ay parang napipilitan lamang po ako. So para wag akong maging ipokrito, para wag akong maging plastic, hindi na lang po muna ako sasamba. Anong sabi ng rektor sa seminarista? Nung bata ka, paglabas mo sa sinapupunan ng iyong ina, lumakad ka na ba? Nakatakbo ka na ba? Hindi po. Paano ka nagsimula? Gumapang po. At ang sagot ng pari, ganun din sa pananampalataya. Hindi ka kagad magiging perfect. Hindi ka kagad magiging 100% na makagagawa ng mga bagay na inaasahan sa iyo. So if you have to crawl, kung kinakailangan mong gumapang hanggang sa dumating ang panahon na kaya mo nang tumayo at lumakad, then ganun ang ating gawin. Yun ang iyong isakatuparan. Para bagang sinasabi ng pari doon sa seminarista, hindi mo kinakailangan maging perfect kagad. Ang intention mo, kaya ka nagsisimba, ay dahil you are 100% sure na talagang ikay na para sa ganitong buhay. Okay lang. You can eventually learn the ropes as you progress in life, in your seminary formation. How do you learn how to ride a bicycle? By riding a bicycle. How do you learn to love? By loving. So how do you learn to be 100% sure in your relationship with God? By relating with God. So kung ngayon, nahihirapan ka dahil hindi ka consistent, dahil hindi pa ko perpekto ang iyong motibasyon, intensyon sa iyong kalooban, okay lang, sige lang, gawin pa rin kung ano yung tama. Hanggang sa dumating ang panahon na madalisay mo ang iyong kalooban at ang nasa loob ay tunay na maging refleksyon ng nakikita o ginagawa mo sa labas. Kaya mga kapatid, isang magandang hamon para sa atin. Ang Ebanghelyo, pinamumuka sa atin ang pangangailangan na tayo kinakailangang magpakita, pisikal, ng ating pananampalataya at pagtalima sa Diyos. Pero ito ay kinakailangang ayon sa nilalaman ng ating puso. Kaya't magsikay din tayong padalisayin ng ating kalooban upang ang ginagawa natin sa labas ay tunay na maging salamin ng nangyayari sa ating loob. Hingin natin sa Diyos ang biyayang ating kinakailangan upang tayo'y tunay na makapamuhay sa pamaraang tunay na kalugod-lugod sa Diyos. Makita nawa sa atin ang tatak ni Kristo, hindi lamang sa salita, kundi maging sa isip at sa gawa. Yan ang ating magiging samo at dalangin sa pagpapatuloy na ito ng ating pagdiriwang. Tumayo po tayo ngayon at sabay-sabay nating ipahayag ang ating pananampalataya. Tayo pong lahat. Sumasampalataya ako sa Diyos samang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, pinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may 3 araw na buhay na mag-uli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos samang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga kapatid, sa pamamagitan ng Espiritong Banal, hilingin natin sa Ama ang biyaya ng pag-unawa at pagtalima sa Kanyang kalooban. Buong pagtitiwala nating idalangin, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Tulungan mo, O Diyos,
ang mga pinuno ng simbahan upang mabatid nila ang pagkilos ng iyong espiritu sa daigdig ngayon. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Lagi nawang tuparin ng aming mga pinuno sa pamahalaan ang tungkulin nilang maglingkod ng tapat sa mga mamamayan para sa kaunlaran ng bayan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Tulungan mo ang bawat pamilyang maipahayag ang iyong kabutihan sa pagsisikap ng bawat kasapi nito na maging mapagmahal sa isa't isa. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Patuloyin mo sa iyong kaharian ang yumao naming mga mahal sa buhay. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Itaas natin ang ating mga kapatid na nangangailangan ng panalangin, ang mga daing ng ating pamayanan at ang ating pansariling mga kahilingan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Ama naming Diyos, ipagkaloob mo ang aming kahilingan habang sinisikap naming unawain at maisabuhay tungo sa kaganapan ang misteryo ng kahariang iyong ipinahayag sa pamagitan ni Jesucristong aming Panginoon. Amen. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin kalugdan ng Diyos sa mang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kami naway dalisayin at panibaguhin ang aming gaganaping paghahain. Kami naway itaguyod ng gagawin naming ito sa pagnanais naming sundin ng loob mo. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinasa namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Lubhang nabagbag ang kanyang loob sa pagkakamali ng tao sa sanang sinukob.
kaya't minabuti niyang siya ipanganak ng birheng bukod mong pinagpala sa babaing lahat. Sa labi ng imbing kamatayan, kami inagaw ng namatay mong anak. Sa pagkabuhay niya, kami kanyang binuhay upang kaugnayan namin sa iyo ay huwag magwakas. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. O sana sa Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesu Kristo. Bago niya pinagtis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ang misteryo ng pananampalataya. Namatay ang iyong anak, nabuhay bilang Mesiyas, nagbabalik sa wakas para mahayag sa Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't niaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat mong tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Leon na aming Papa, ni Roberto na aming Obispo at ang Tanang Kaparian. Alalahanin mo mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos ni San Jose, kaisa ng mga apostol at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak
na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Sa tagubili ng nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, pahayag natin ng lakas loob. Tayo pong lahat, Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para lang sa bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para na pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng sama. Hiniling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kabulihan magpapalaman. Amen. Panginoong Yesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa.
kordero ng Diyos sa nagalis ng kasalanan ng mundo, mapalad tayong inaanyayahan siya ay tanggapin. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Panalangin sa espiritual na komunyon. Panginoong Hesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at ninanasa kong tanggapin ka sa aking kaluluwa, sapagkat sa mga sandaling hito, hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa espiritu sa aking puso, niyayakap kita na para bagang naririto ka na at inialay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen.
Pinasasalamatan po natin ang lahat ng mga nag-alay sa misang ito, lalo na ang Spirit of Love. Maraming salamat po. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapagsalo mo sa banal na pakikinabang, ay gawin mong laging manabik sa napagsaluhan ang kaloob mong ito sa aming kabubuhay. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Tayo pong lahat. Sa dilim ikaw ang talang sumisilay na nagbibigay sigla sa buhay. Kaunos ikaw ang tanggulan, pahinga kang walang hanggan. Ina ng kaliwanagan, Nuestra Señora de la Lumen, inarangal ka ng iyong bayan, ang kainta mo minamahal. Ina ng kaliwanagan, Nuestra Señora de la Lumen, sa kalong mong anak, ini kaming lahat ng awa at ng patawad. Kahapon ay pinagdiriwang natin ang Valentine's Day. Inaanyayahan natin ang lahat ng mga couples na narito po ngayon sa ating simbahan na lumapit po dito sa ating sanktuaryo upang makapagsariwa ng pangako ng pag-iisang dibdib. Lahat ng couples na narito po ngayon, dapat kasama po ang inyong kabiyak, couples. Dapat po magsama po kayo para sa pagpapalitan o pagsariwa ng pangako ng pag-iisang dibdib. Valentine's Day is a secular feast, no? Pero wala po siya sa liturgy ng ating simbahan. Pero ang tema ay angkop, no, para sa ating mga mananampalataya. Kaya sa araw na ito ay gagamitin natin ang pagsariwa ng pangako ng pag-iisang dibdib. Ang mga magsing-irog, mangyari pong humarap sa isa't isa. Face your partner at pagdaupin ang inyong mga palad. Tingin po sa mata ng isa't isa. Siguraduhin lang asawa niyo po ang inyong katinginan. Okay po. Mga lalaki, mangyari pong sumunod sa akin. Banggitin ang pangalan ng inyong kabiyak. Sa harap ng Diyos, lakasan po natin, at ng kanyang sambayanan, sinasariwa ko ang aking pasya. Noong tinitipan kita na maging aking asawa, sa hirap at ginhawa, sa dusa at ligaya,
Ikaw lamang ang aking iibigin at itatanging karugtong ng buhay, ngayon at kailanman. Okay. Huwag po kayo sa akin tumingin, hindi po kayo sa akin nangangako. Maghawak po kayo ng kamay. Ayan. Tingin po sa isa't isa. O, mga babae, sunod po sa akin. Banggitin ang pangalan ng inyong kabiyak. Sa harap ng Diyos at ng kanyang sambayanan, sinasariwa ko ang aking pasya. Noong tinitipan kita na maging aking asawa, sa hirap at ginhawa, sa dusa at ligaya, ikaw lamang ang aking iibigin at itatanging karugtong ng buhay, ngayon at kailanman. Ngayon, sabay po kayo, Ama naming mapagkalinga, Ama naming tapat, pagpalain mo po kami na nagsasariwa ng aming pag-iisang palad. Papagningningin mo po sa lahat ng oras ang pagsasamahan namin na dalisay at wagas. Sa puso at diwa, lagi sanang magkaisa at naway maging matatag sa hirap at dusa, sa ginhawa at kaligayahan, ay magsamahan, maging tapat sa pag-ibig, ngayon at kailanman. Bilang tagapagpatunay ng simbahan, pinagtitibay ko at binabasbasan ang sinariwang pagtataling puso na inyong pinagtipan sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Harap po tayo muli sa ating kabiyak. You may now kiss your wife. Palakpakan po natin ang mga kapatid nating nagsariwa ng pangako ng pag-iisang dibdib. Meron po tayong photo booth doon po sa inyong gawing kaliwa, sponsored ng ating Parish Youth Ministry. Paalala po, sa Miyerkules ay Miyerkules de Ceniza, Ash Wednesday. Sa Martes ay Mardi Gras, Martes na Fat Tuesday. No? Meron tayong pagsusunog ng mga lumang palaspas. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.